Kaya tayo mga kapatid, mayroong mga dumating sa atin ng mga maganda, bibigyan tayo sa Panginoon ng panalangin mga kapatid. Magpasalamat talaga tayo sa Panginoon dahil yan ang napakaganda mga kapatid na ating gagawin. Amen. The song is very beautiful talaga mga kapatid. Dahil lahat ng ating mga kasalanan mga kapatid, noong tayo ay, lalo na nung tayo pa, sino bang mga converted dito? May converted ba dito? Wala no? Halos lahat, ikaw converted. Sa tuwing may baptism tayo mga kapatid, di ba, ang kanta natin is, I surrender all. Dahil mga kapatid, kapag tayo ay binaptize na ng Panginoon, isurrender lahat natin ang ating mga kasalanan mga kapatid. Kaya, nasabi ko mga kapatid na the songs is very beautiful dahil ang lahat ng mga kasalanan natin mga kapatid, gisurrender natin sa Panginoon. Huwag kayong magtaka mga kapatid kung bakit ako ay nagtatagalog, hinaluan ko ng Tagalog. Ako talaga mga kapatid, ako ay isang pure Bisaya talaga mga kapatid. But hinaluan ko ng Tagalog yung pagsasalita ko dahil meron din po ako mga followers, marami na din doon sa Manila na nag-chat sa akin, nagsabi sa akin na pwede ba na haluan mo lang ng Tagalog. Kung di mo makaya mag-Tagalog, yung iba pwede Bisaya mo na lang din. Basta meron lang kaming maintindihan. Kaya ito mga kapatid, yung mga preaching ko, marami akong mga preaching doon sa aking page na hinaluan ko talaga ng Tagalog mga kapatid para maintindihan din nila. So ngayon mga kapatid, magandang umaga pala sa ating lahat. Happy Sabbath! God is good! All the time! God is good. Kahit ang ating panahon ngayon mga kapatid, medyo hindi maganda, but ang ating Sabbath mga kapatid, maganda dahil nandito tayo sa simbahan mga kapatid. Hindi po tayo, wala po tayong rason na, ulan man, hindi ako magsimba ngayon. But ang ating desisyon mga kapatid, napakaganda dahil pumunta talaga tayo dito sa simbahan mga kapatid upang makapagsamba sa Panginoon. Dahil alam natin mga kapatid na ang araw na ito ay napaka-espesyal mga kapatid na para sa Panginoon. Kaya kahit anong mangyari mga kapatid, pupunta talaga tayo sa simbahan sa araw ng Sabat. Amen? Okay, so ngayon mga kapatid, but before we proceed to our topic in this morning, gusto ko muna kayong kumustahin dito lahat mga kapatid. Kumusta kayo? Okay lang ba mga kapatid? Amen. Okay lang yun mga kapatid dahil basta kasama natin ang Panginoon mga kapatid, magiging okay talaga tayo. Kung ating titingnan mga kapatid, si David, sa kabila ng napakarami ng kanyang mga kaaway, nakaaway pa niya si Goliath na pakalaki, but si David mga kapatid, walang takot. Hindi natatakot mga kapatid dahil ang sabi ni David mga kapatid, I'm not afraid because the Lord is with me. Hindi talaga matatakot si David mga kapatid dahil alam niya nakasama niya ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo kahit anong mangyari, hindi tayo matatakot, magiging okay tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? So, ngayon mga kapatid, magbigay lang ako ng short experience sa na-experience na ko karong adlaw na sinundo ako sa aking kaibigan, nakakilala kami ni Brother Ilunid mga kapatid dito lang sa Facebook. Kasi nakikita niya ako, nagpe-preach sa Facebook mga kapatid, tapos gipollow niya ako, tapos doon na kami nakakilala. At nung una kong pagpunta dito sa Lanao mga kapatid, doon ako nagsimba sa Kapatagan SDA Central Church. Sino ang nakapagsimba na doon? Siya lang, si Brother lang. So doon kami nakita mga kapatid, tiningnan niya talaga ako hindi ko siya nakilala. Tiningnan niya talaga ako kung ako ba yung nakikita niya sa Facebook. Tapos tinawag niya ako, nalapitan niya ako, ikaw ba yung Brad? Yung nakikita ko sa Facebook na nag-preach doon? Tapos sabi ko, hindi ko ito kilala. Tapos sinabi niya sa akin, ako yung nakapalo sa'yo, kaya doon kami nakakilala mga kapatid. Tapos nagchat-chat na kami, bumalik ako sa Maynila. Tapos ang nangyari mga kapatid, pagbalik ko doon sa Maynila, kasi yung mga amo ko may negosyo sila doon sa Manila. Tapos taga dito talaga sila, taga Lanao, diyan sa Maranding. Tapos noong nag-post ako mga kapatid, kasi yung mga amo ko umuwi dito, tapos ako ay isang personal assistant sa kanila. So kung saan sila, nandun din ako. Kapag sa araw ng Sabat lang, hindi ko sila makasama kasi nagsisimba ako. Tapos sila mga kapatid, born again man sila. Tapos nung nakita ni Brother Ilunid, nag-post ako na, shout out sa mga followers ko dyan sa Maranding, sa Lanao. Pupunta ako dyan. Tapos nakita niya yung post ko, nandun pa lang ako sa aeroplano mga kapatid. Nag-chat na siya sa akin, Brad, pwede ba ikaw yung speaker namin sa next Sabat? Ano ko nga. Tapos,
nakita ko yung chat niya mga kapatid doon pa sa pag-landing ko na dito sa Osamis. Kasi walang signal doon sa eroplano. Pero nakita ko 1 hour yung chat niya sa akin mga kapatid. Inisip ko na baka nandoon pa ako sa eroplano kasi 1 hour. Yung biyahe naman sa eroplano is 1 hour. Tapos pagkakita ko, nag-chat siya sa akin, tinanggap ko agad mga kapatid dahil kung bibigyan ka talaga ng part sa simbahan mga kapatid kahit saan, tatanggapin mo talaga mga kapatid dahil gawain yan sa Panginoon. No? Hindi po tayo mahiya mga kapatid. Hindi natin ikahiya ang gawain sa Panginoon dahil alam natin mga kapatid na kung ating ginagawa ang gawain sa Panginoon, magiging masaya. Matutuwa talaga ang ating Panginoon kapag nakikita niya ang kanyang mga katauhan mga kapatid na nag-participate sa kanyang gawain mga kapatid. So, now mga kapatid, kanina sinundo niya ako doon mga kapatid. Hindi ko alam mga kapatid na kasi kanina wala pang ulan doon sa amin. Pag ano namin mga kapatid, pag nakarating na siya doon sa amin, bigla nang umulan pero medyo mahina pa. Tapos sabi ko sa kanya, pupunta tayo, Brad, tayo na, baka maliit pa tayo doon. Tapos umulan mga kapatid. At ang nangyari mga kapatid, may raincoat man siya. Pero hindi ako gumamit ng raincoat mga kapatid, siya lang ang pinagamit ko dahil siya yung nag-drive sa motor, siya yung priority talaga. Kasi siya yung mababasa sa ulan. Kaya siya yung nagamit mga kapatid. Ang nangyari mga kapatid, dahil napaka pisik talaga mga kapatid, medyo nadumihan talaga mga kapatid, but it's okay mga kapatid dahil nakaabot po kami dito ng safety kasama ang tulong sa Panginoon. Meron ding pagsubok mga kapatid dahil pag doon sa dadaanan, merong checkpoint na ano ba yun? TMO ba yun, Brad? Police. Merong ano dito doon mga kapatid. Tapos, ko, baka hindi kami makadaan dito. Kasi wala siyang, hindi pa naka-restro yung motor niya. Kaya, hindi kami dumaan doon mga kapatid. Ang ginagawa namin, dalawa yung dadaanan. Dito may mga pulis. Tapos dito, wala. Kaya doon kami dumaan mga kapatid. Tapos ang nangyari mga kapatid, hindi na namin alam kung saan yon. But ang Panginoon mga kapatid, napakabuti talaga mga kapatid. Dahil meron po siyang ginamit na tao upang kami ay tuturuan sa daan upang makarating kami dito sa simbahan mga kapatid. May tao na kasi bumalik na kami mga kapatid, nalilito na kami kung saan kami dadaan. Kasi pag abot doon namin mga kapatid sa may dala na medyo maliit na talaga na daan mga kapatid. Pagdating namin doon, marami yung mga bahay. Akala namin wala nang dadaanan kasi baka dito na lang to dadaanan na to, hindi na kami makadaan kasi marami ng mga bahay. Tapos bumalik kami mga kapatid sa aming dinadaanan at naghanap pa talaga kami ng dadaanan kahit may marami ng mga kasangkutan doon. Tapos may tao mga kapatid na nakita namin, tinanong namin, Brad, saan ba itong papunta yung dadaanan na ito? Tapos sabi niya, papunta yan doon sa ano. Tapos saan ba kayo dumaan kanina? Tapos ang sabi namin, doon kami dumaan sa unahan. Pero wala nang dadaanan doon kasi marami ng mga bahay. Sabi niya, ay hindi, may dadaanan pa doon. Tapos pagdating mo sa unahan mga bro, sabi niya, maganda na yung dadaanan doon kasi nakasimentado na. Kaya dumaan kami mga kapatid, tapos umulan talaga. But okay mga kapatid dahil nakarating kami dito na safety kasama ang tulong ng Panginoon. Very thankful talaga ako mga kapatid kahit ganito ang nangyari, but still sinasamahan pa rin kami ng Panginoon upang makapunta dito sa simbahan na safety mga kapatid. So now mga kapatid, ang ating topic ngayon is mababasa po natin ito mga kapatid na ang title nito, ang atong mapasalamaton sa Diyos. Maugid niya ang pinaka-importante mga kapatid, no? Ang verse natin dito, mababasa natin mga kapatid sa 1 Thessalonians 5:18. Magpasalamaton kamo sa tanang higayon. Kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Magampo ta mga igsoon. Langit nung amahan Dios kita sa Dios na makagagahom sa tanan Ginoo. Salamat kayo sa imong kamaayo sa amo sa tibuok nga semana ug aniya kami karon o Dios. Nagasimba kanimo sa imong ikapitong adlaw nga imong adlaw ipapawlay. Nang hinaot kami Ginoo nga ikaw maghatag ka namo dugang panglangitong kaalam aron nga masabtan jud namo ug maayo imong mga pulong ug amo puning ma-apply sa imong kaugalingon Ginoo ug amo puning ma-share sa ubang Ginoo labi na gyud sa mga tao nga wala pa nakahibalo sa kamatuoran. Pasiluwa kami Ginoo sa mga sala kung diin man kami nangapakyas diya sa pulong buhat ug una aron kani imong pagdayeg ug pagpasalamat kanimo mahimo kini nga kaangayan nga makadangat diya sa imong trono sa grasya ug kini tanan ang gilawan madawat ginatugyan sa ngalan ug ni Ginoong Kristo nga bugtong maluluwas. Amen.
Okay, so mga igsoon, magpatuloy po tayo. So sabi dito, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Magpasalamat talaga tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sa lahat ng natatanggap natin, pasalamatan yan natin sa Panginoon, mga kapatid. Pasalamatan natin yan dahil galing lahat yan sa Panginoon, mga kapatid. Wala pong atin. Kaya ang gagawin natin, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon. Amen? So ngayon, mga kapatid, hindi talaga maiwasan, mga kapatid, na may mga tao talaga, mga kapatid, na umangat na sa buhay, nakalimutan na ang Panginoon. Napaka lungkot talagang iisipin, mga kapatid, na ganyan ang mangyayari, mga kapatid, na sa tuwing tayo ay nasa baba pa, napaka thankful natin sa Panginoon. But kung tayo ay nasa taas, mga kapatid, parang makalimutan na natin ang Panginoon. No? Kung meron na tayong mga sasakyan, magandang mga gamit, mga kapatid, parang makakalimutan na natin ang Panginoon. But inaasahan ko, mga kapatid, na yan ang ugali na yan, wala yan dito sa Likapao Seventh-day Adventist Church. Amen? Yan talaga, mga kapatid. Isa din ito sa experience ko, mga kapatid, na meron po akong mga kakilala na very active talaga sa church, mga kapatid. Sa tuwing sila ay nasa baba pa, tapos kapag nasa itaas na sila, mga kapatid, parang nakakalimutan na nila ang Panginoon. Parang lumalayo na sila sa Panginoon, mga kapatid, dahil alam nila na, ako ay isang negosyante, marami ng mga properties, nakalimutan na ang Panginoon. Kaya, ang sabi sa Bible, mga kapatid, na mas mabuti pa yung mga pobre na makapasok sa kaharian ng langit kaysa mga mayaman, mga kapatid. Pero hindi naman kung lahat ng mga mayaman ay mga masasama. But majority talaga, mga kapatid, na mga mayaman na hindi na nila pinapriority ang Panginoon. Kaya yan ang ating concern, mga kapatid, sa ating sarili, na kung tayo ay lalago na, mga kapatid, sana hindi natin makalimutan ang Panginoon. Amen? Pasalamatan talaga natin ang Panginoon, mga kapatid. Dahil yan ang sabi sa banal na kasulatan, na magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon, mga kapatid. Kung ating titingnan, mga kapatid, ang story dito, mga kapatid, sa Lucas chapter 17, verses 11 to 19, mayroong 10 tao dyan, mga kapatid, kung sino ang nakabasa niyan, na may sakit, mga sanlahon, mga kapatid. Noong pumunta si Jesus sa lugar nila, mga kapatid, nakikita nila si Jesus. Pagkakita nila kang Jesus, mga kapatid, si Jesus ay isang Diyos, tinawag nila si Jesus at sinabi nila na, gamutin mo kami. Tapos, ginamot sila sa Panginoon, mga kapatid, 10 sila. Tapos, ano ang nangyari, mga kapatid? Na ano sila, mga kapatid? Nagiging okay sila, mga kapatid. Lahat ng mga ano nila sa katawan nila, lahat yon ay naayaw, mga kapatid. Naayaw sila sa mga sakit, sa mga sanla, but ang bumalik, isa lang. Tapos sinabi ni Jesus, di ba 10 yung pinagaling ko? Bakit isa lang ang bumalik? Kaya, mga kapatid, isa yan sa isipin natin na sana po, mga kapatid, ang gagayahin natin yung isa na bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. Hindi yung siya, mga kapatid. Kasi yung siya hindi nagpasalamat talaga sa Panginoon. But yung isa, nagpasalamat talaga sa Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, kahit mayroong mga dumating sa atin, mga maganda, mga bibigyan tayo sa Panginoon ng panalangin, mga kapatid, magpasalamat talaga tayo sa Panginoon. Dahil yan ang napakaganda, mga kapatid, na ating gagawin. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, kung tayo ay manalangin, maghingi sa Kanya, mga kapatid, magbigay talaga, mga kapatid, pero hindi kaagad. Hindi kaagad ibibigay. Dahil hindi naman po ang Panginoon, mga kapatid, na kapag, Lord, bibigyan mo ako ng jowa, tapos mag-ano ng Panginoon, ng jowa gikan sa langit, mga kapatid, tapos ibigay siya. Hindi yan. Dapat meron ka ding work, mga kapatid. No? Kung maghingi tayo sa Diyos, mga kapatid, kung hindi tayo kikilos, wala ring mangyayari. Walang mangyayari. Kaya, mga kapatid, kung maghingi tayo sa Panginoon, samahan din natin yan ang kilos. Kagaya din, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, na kung nanampalataya lang tayo sa Panginoon, but wala tayong gawa, mga kapatid, wala'y kapuslanan, mga kapatid. Dahil ang sabi sa James chapter 2 verses 17 to 20, na patay ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo kung walay buhat.